Mag-ingat ka, may tatlong paraan na ginagamit ang dyablo para tuksuhin ka. Nang si Jesus ay tuksuhin sa ilang, tinalo niya ang dyablo isa-isa gamit ang salita ng Diyos. Hanggang ngayon, pareho pa rin ang taktika nito. Ginagamit ito para tuksuhin ka. Kung hindi mo ito mapapansin, maaari kang mailayo sa tamang landas. Kaya mas mabuti na isave mo ang video na ito at mababalikan mo ito kapag kailangan mo ng paalala. Una, kasinungalingan tungkol sa survival. Kapag nag-aalala ka sa pambayad sa susunod na buwan, parang may boses na nagsasabi na kumita ka muna para makasurvive. Okay lang na isantabi mo muna ang konsensya mo. Sinabi ni Jesus, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Pangalawa, kasinungalingan. Tungkol sa tukso, kapag nahaharap ka sa kasalanan at parang okay lang sa pakiramdam, parang may boses na magsasabi na, sige lang, maawain ang Diyos. Patatawarin ka rin naman, ginagawa rin ito ng iba. Sinabi ni Jesus, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Pangatlo, kasinungalingan tungkol sa success. Kapag may opportunity, promotion, pera o kasikatan, parang may boses na magsasabi, konting compromise lang, isantabi mo muna ang pananalig mo, makukuha mo ang gusto mo. Sinabi ni Jesus, sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ang mga kasinungalingang ito ay madaling paniwalaan, parang komportableng pakinggan, pero sa huli, nagdadala ito ng pagkasira. Ang mga salita ng Diyos, ang tunay na katotohanan, at ito ang gagabay sa iyo sa tamang buhay. Tanong para sa iyo, kapag may tukso sa buhay mo, anong boses ang pakikinggan mo? Letter A, minsan, sumusunod ako sa tukso at nahihirapan akong labanan ito. Letter B, sinusubukan kong labanan gamit ang panalangin at salita ng Diyos. Letter C, gusto kong matuto na mas piliin ang Diyos kaysa sa tukso. Ngayon, kaninong boses ang pipiliin mong pakinggan? Mag-comment ng Satanas, lumayo ka sa akin, pipiliin ko ang Diyos. I-share mo rin ito sa mga kaibigan mong dumaraan sa tukso para sabay-sabay tayong lumakas sa mga salita ng Diyos.